Okay, eto na guys. Eto talaga yung inaabangan kong banat. Ito talaga yung inaantay ko na magpahayag ng kanilang statement. Yung isa pong leader, isa pong spokesperson ng Liberals Party. Kasi nga po guys, kung matatandaan ninyo, di ba nagsalita itong si former spokesperson Harry Roque. After nga po guys ng pag-resign ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim po ng Department of Education Secretary ng DepEd. Nagsalita po siya guys ng sabi niya, basahin natin ha. Ang sabi ni Harry Roque, Vice President Sara is now the opposition leader. So the former presidential spokesperson attorney Harry Roque claims that Vice President Sara Duterte has just become the leader of the opposition following her irrevocable resignation as a DepEd Secretary and NTF-ELCAC Vice Chairperson. So after nga po guys mag-resign ni Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary and Chairperson ng NTF-ELCAC, bigla pong nag-isplok itong si Harry Roque na after ng kanyang resignation, siya na po ang tinaguriang panibagong leader ng opposition, which is yun nga po guys yung ini-isplok ko sa inyo nung nakaraang araw na sana magsalita man lang po itong Liberals Party ukol po sa naging statement ni former spokesperson Harry Roque na parang, oy, papayag kayo na yung branding yung opposition na nakawin ng mga dilis, ninakaw na nga yung pangalang PDP Laban, yung grupong PDP Laban, pati ba naman yung branding na opposition na nakawin din nila. So ngayon nga po guys, nagsalita itong spokesperson ng Liberals Party na si Attorney Leila de Lima. Talagang ito yung banat na inaantay ko na talagang mananahimik lang ba kayo sa ginawa ni Harry Roque na pagnanakaw ng branding ninyo. At ito na nga guys, buti na lang sa pag-call out natin, madami tayong nag-call out at buti na lang narinig. Naglabas po guys ng statement itong si Attorney Leila de Lima. At ang sabi niya, ito basahin natin ito, sabi ni Leila de Lima, paano naging opposition? Question mark. Liberal Party spokesperson former Senator Leila de Lima strongly criticizes. Kinundi na niya po itong si former spokesperson Harry Roque sa kanyang declaration na itong si Vice President Sara Duterte nga daw po ang panibagong leader ng makabagong opposition. Kasunod po ito ng kanyang pag-resign bilang Department of Education Secretary sa DepEd. Sabi ni de Lima, ang totoong opposition is grounded in principle of accountability, transparency, and genuine concern for the people, qualities she believes are not evident in Duterte's track record. Kasi guys, ito yung patunay natin na wala talagang accountability itong si Sara Duterte. Tingnan niyo yung mga nakaraang balita. 10 months ago, wala talagang accountability and transparency. Mantakin nyo, COA flags Department of Education over unauthorized bank accounts with 362.8 million. Million po yan guys, na flag sila ng COA. At ito pa, COA flags 400 millions in DepEd contracts. Ito din, na-flag din po yung Department of Education dyan. Ang dami po talagang ginawang hindi maganda ni Vice President Sara Duterte bilang Department of Education Secretary. Hindi po pagiging heroic yung ginawa niyang pag-resign dahil sa natoksika na siya sa Marcos administration. Hindi po pagiging heroic yun, bagkus nag-resign siya kasi fina-flag na siya ng COA. Mukhang madami nang atang nakulimbat di umano kung kaya't nag-resign na. Anyway, madami pa. Ito pa. August 1, 2022, COA flags Department of Education over 4.5 billion distance learning funds deficiencies. Ito July 3, 2023, last year, COA flag Sara Duterte over immediate creation of satellite offices. Ang dami po, ito pa 8 months ago, COA flags Davao inappropriate expenses. Anyway, iba na po yung sa Davao issue na yan, ba't napunta dito. Pero yung punto po natin dito guys, ang daming kapalpakan ni Vice President
Sara Duterte sa Department of Education, and yet, bakit ngayon lang siya nag-resign? Overdue na po yung ginawa ni Vice President Sara Duterte na pag-i-stay niya bilang Department of Education Secretary na dapat sana noon niya pag ginawa, and now kiniklaim ninyo na sa pag-resign ni Sara Duterte, kayo na yung panibagong tinaguriang grupo ng opposition. How can you say na kayo ay genuine and with a pure heartedly talaga na mahal nyo ang mamamayang Pilipino sa pag-oppose ninyo, yung mga track record nyo hindi maganda. Di ba wala kayong magandang track record, ang babantot ninyo. Kaya nga umapo si Leila de Lima sa sinabi sa proclamation ni Harry Roque na sila na daw po ang panibagong opposition. Hindi po opposition yung tawag doon, mga ambisyosa kayo. 'Di ba? Nag-o-oppose kayo kasi may ambisyon kayo. Opposition na may ambisyon. Tingnan niyo mga ginagawa ninyo for personal agenda, protektor ng mga di umano'y kriminal, pinagbibenta ang sarili nating bayan sa mga dayuhan. Ganun ba yung totoong opposition? Yung walang pagmamahal sa ating bayan? Nanggigigil ako. Anyway, sabi pa dito, ito na lang yung kay Leila de Lima statement mismo yung basahin natin. Sabi niya, ang tunay na opposition may pundasyon ng accountability, transparency, at pagmamalasakit sa mamamayan. Exactly yun dapat. Mga bagay na hindi makikita sa track record ni Vice President Sara Duterte. Kasi if you will remember guys, na dapat sana kino-call out niya yung isang rapist, yung isang kriminal na patong-patong yung kaso, most wanted list ng Federal Bureau of Investigation. Ang ginawa niya, kinundi na niya pa yung otoridad ng mga bumatikos, ng mga huhuli sana kay Kibuloy. Kinundi na niya pa na instead sana na pangalagaan niya yung binibigyan niya ng proteksyon yung mga kabataan kasi biruin mo, sandamakmak ang kaso, child abuse, rape cases, money launderer, and etc. Itong si Kibuloy, and yet pinagtatanggol mo pa. So ganyan ba yung meaning ninyo ng opposition? Opposition na protektor ng mga kriminal, opposition na walang pakialam sa issue ng West Philippine Sea. Hinahayaan mo lang na bulihin tayo, and up to this moment, no comment ka pa din sa issue ng West Philippine Sea. Yun ba yung gusto nyong opposition? Tinatanong ko kayo, yun ba yung gusto nyong opposition? Anyway, tuloy. Ay, nanggigigil ako, grabe. So, sabi niya pa dito, sabi ni Leila de Lima, sa kanyang pagbibitiw, wala namang naganap na pag-aako ng responsibilidad o pagbabago ng prinsipyo at paninindigan. Paano naging opposition ang may pananagutan hanggang ngayon sinisingil pa ng taong bayan? Higit sa lahat, taong bayan dapat ang inuuna ng opposition, hindi ang pagpapalawak at pagpapanatili sa kapangyarihan. Ang nangyayari kasi ngayon guys, self-preservation. You know what I'm talking about? Diba? Nagiging opposition sila kasi yung mga hindi na pagbigyan, hindi na sunod yung kanilang gusto according sa confidential funds, sa mga budget na hinihingi nila. Kaya nagkawatak-watak ang unity team dahil sa mga mapang-abusong mga politiko sa kapangyarihan. Diba? Gusto nyo pala ng ba't hindi ka tumakbo bilang presidente? Nakakaloka. Anyway, sabi pa dito, hindi pagpapalawak at pagpapanatili sa kapangyarihan, hindi pagtatanggol sa mga wanted na religious leader o pagpatay sa libu-libong Pilipino. Exactly, AJK. Diba? AJK. Lalo namang hindi ang pagbubulag-bulagan sa pang-aapi sa ating mga mangingisda at pang-aagaw ng teritoryo ng mga dayuhan. Dapat yun sana, kung totoong opposition ka, dapat sana meron kang genuine care sa ating mamamayang Pilipino at sa mga nasasakupan mo. Dapat ganon. Hindi yung nag-o-oppose ka dahil sa nag-away kayo. Hindi yung nag-o-oppose ka kasi budget ka kay First Lady. Hindi sa nag-o-oppose ka dahil nga nandyan si Romualdez, magkaaway kayo. Hindi ganon yun. Ito guys papaliwanag ko sa inyo. Itong opposition na to, itong mga dilawan na to, nag-oppose sila sa panahon ni Duterte kasi may mali. Mali yung pagpatay sa mamamayang Pilipino na hindi mo man lang binibigyan ng pangalawang pagkakataon. Pero yung mga malalaking mga drogista, hindi nyo man lang kino-call out. Yung mga nakachinelas lang Diba? Mga nakachinelas lang yung tinitirada ninyo, mga blue corner.
blue collar, if I'm not mistaken, ano ba tawag doon? Yung mga mahihirap lang. May mga malalaki bang mandurugis ang mga nahuli? Wala. 'Di ba? Mostly mga fabricated crimes pa para magmukhang mas katotoo-totoo. Yung Jaguar campaign ninyo, dapat hindi ganon. Kino-call out nila kasi may mali. Kinall out nila yung corruption kasi mali. Kinall out nila yung pang-aapis sa atin sa West Philippine Sea kasi mali. Yun yung totoong legit na may pagmamahal na opposition. Eh kayo, matatawag niyo yung opposition yung sarili niyo, samantalang ginagawa ninyo, hinahayaan niyo lang na mabuli tayo? Diyos ko po, utak niyo may mga ubo. So talagang grabe yung banat ni Diliman, no? Talagang natamaan malala dito si Harry Roque. Anyway, kung mahiya ka sana. Kasulay, makapal yung mukha eh. Tingnan niyo, dati tinitira niyo si Diliman, may scandal yan, ganyan-ganyan. Tapos ngayon, ano yung nangyari? Ikaw pala yung meron. Skandal na meron kasamang lalaki. Yung insulin nasa ilalim. Ko po. Anyway, yun guys, yun yung banat ngayon ni former spokesperson, former senator and the spokesperson ng Liberal Party na si Attorney Leila de Lima dito nga kay former spokesperson Harry Roque. So anyway guys, yun, short vlog muna tayo and mamaya meron tayong live today. Manood kayo, abang-abang lang, magla-live tayo. Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.